Ubus ba yung bintana niya? Bintana niyo naubos. Ubus na tayo. Pasensya na kayo. At siyempre. Siya ng meningitis. Ngayon, parang nawawala sa sarili, naglalakad, nakakarating doon sa barangay Pambuhay. Hello mga langga, mapagpalang araw sa ating lahat. Welcome back sa aking munting tahanan. Ngayon mga laga ay magbibigay lang tayo ng part 2 o update doon nga sa isang vlog natin tungkol nga dito sa nangyari nga sa bahay ni Lola Lydia, kung saan nga ay dumating nga itong si Kalinga Flor ni TV, Olives TV at Red Novino. Yung nadat na nila yung bahay ni Lola Lydia ay sira-sira na yung bintana, wala na yung bintana, kundi yung nagpalit sa bintana na jealousy ay kawayan na lang. At dito nga sa kwarto nga ni Kuya Mando ay wala talagang bintana, sira. At nakita natin yung sitwasyon ni Kuya Mando na napakalaki yung buko niya dito at may sugat pa dito. Dito makita natin ang nakakahabag at nakakaawang sitwasyon ni Kuya Mando na parang hinihingal at hindi makahinga ng masyado. Parang hindi nga siya makapagsalita at tamlay niya, 'di ba? Nanghihina, walang lakas sa madaling salita. Kasi nga ayon dito ay hindi talaga siya daw kumakain. At dito ay pinaliwanag din, no, ni Kuya Mario, yung kapatid ni Kuya Mando at yung asawa niya na si Susan yata yun, na wala daw pagkain kasi nga kinukuha daw ni Lola Lydia lahat, binibenta yung bigas, pinapagalitan at inaaway daw itong si Kuya Mando ni Lola Lydia, at lahat daw ng mga pagkain, mga grocery daw ay dinadala doon sa anak na paborito. Kaya ito naman mga langga, ang update natin, nagsalita na rin sa wakas itong anak na paborito ni Lola Lydia. Kaya ito panoorin natin. Nagalit si anak mo, si Armando. Ba't nagalit? Ayaw ko dyan pa. Sinumpong. Ubus ba yung bintana niya? Bintana niyo naubos. Ubus na tayo. Pasensya na kayo. At siyempre. Pati nga po, larating yung braso ko. Tingnan mo. Gawa niya. Mando na yung nawawala sa sarili. Kasi noon, bata pa naman ako, istorya, pero si Nanay Daddy ang nakapagsabi na nagkasakit siya ng meningitis. Ngayon, parang nawawala sa sarili, naglalakad, nakakarating doon sa barangay Pambuhan. Kaya siguro yan nag-atake uli. At tapos yung sa mga naririnig na di niya makayanan yata karirinig, yung para na lang pinaparinggan siya. Yun, dinibdib niya lahat yun. Hindi naman siya nag-iistorya. Parang may nabulong sa kanya. Oo. Sintomas kasi yun eh. Oo. Yung parang may nabubulong sa'yo. Oo. At nagkikwento nga siya sa akin na yung bahay nila, binabato daw dito. Tinitingnan naman namin, wala man sabi kung mambabato. Kaya nung mga isang simana na yata yun, parang yun ang napapansin ko sa kanya. Nagsasalita siya na hindi mo na alam. Parang yung wala na siya sa sarili. Yung ganun. Kaya sabi ko kay nanay, para sabi ko makaiwas tayo sa doon muna siya sa bahay, pati yung anak. Kumakain na rin. Lang si Mana din na hindi yan kumain. Pinagtutulungan natin. Pakainin, buhatin. Oo. Ay itong mag-asawa naman, itong kontrabida. Siya naman ang mga wala idahanap nila pagkain ng mga dito. Ay wala naman silang pakialam mo. Ang hanap nila, kaya nagagalit dito sa matanda na wala namang ginagawa. Sabihin nila, ninakaw daw, ang pinagbigyan. Wala naman. Nandito mo yung pagkain. Hindi pala totoo yun. Nandito po yung pagkain nila. Pinasok namin dito. Nilagay sa kabila. Kahit yung gasol, ako doon sa gasol, natakot ako. At baka sabi ko nga, sindihan, sumako. Kaya nandito lahat ang gamit niyan.
kay nanay, kwarto ni nanay. Oo, kaya pinadlock namin yan dyan, saka Kasi dito. yan dyan sa kabila naiingit kasi dito. Kaya ganyan. Kasi po, nung, Mga marites, ano? oo, marami kasi ditong Marisol. Marisol. So, ayun na mga langgano, dito nga sa vlog ni Kalinga Fred Noveno ay nabigyan siya ng chance na ma-interview nga itong sinasabi nila na paboritong anak ni Lola Lydia na si Ate Jolia. Dito ay pinaliwanag niya yung katotohanan lahat-lahat kung totoo ba yung mga sinasabi ng kanyang kuya at yung hipag niya na laban sa kanya. Dito ay inamin niya kung ano ba talaga yung totoong nangyari. Ito pala itong si Kuyang Mando talaga ay may sakit noon pa. Ngayon daw ay parang mas lalong lumala na kasi nga ayon daw sa kay Kuya Mando ay meron daw bumubulong sa kanya at meron daw sinasabi niya na binabato yung bahay nila pero pag pinupuntahan nila ay wala naman. Kaya parang nagre-rebuild talaga itong si Kuya Mando, parang nawawala sa sarili. Kaya naman sa sobrang takot daw ni Ate Julia kaya baka kung anong mangyari nga dito kay Lola Lydia ay minabuti nila nadalihin na lang doon sa bahay nila si Lola Lydia para naman ay magiging safe. Kasama na rin yung anak ni Kuya Mando kasama ni Lola Lydia doon sa bahay ni Lola, ni Ate Julia. Yun ang paliwanag at dito ay hindi daw nila ginugutom itong si Kuya Mando. Tinutulungan daw nila kasi nga kapatid daw nila dito. Yung masakla pa, yung sinabihan daw sila na kinukuha nila yung bigas ni Kuya Mando at binibinta nga ni Lola Lydia, yun ay kasinungalingan daw. Ang katotohanan daw, yung mga gamit daw nila Kuya Mando ay inilipat lang dito sa kwarto ni Lola Lydia, lalong-lalo na yung gasol. Kasi nga natatakot siya baka sumabog kasi nga minsan ay nawawala sa sarili si Kuya Mando kaya gawa nga nang nawawala sa kanyang sarili ay nasira niya nga itong mga bintana nila. 'Di ba? Parang nagsasabi din ng totoo itong si Ate Julia kasi mahinahon naman yung mga sinasabi niya. At about nga sa bigas na sinabi nila na ninakaw daw o bininta daw ni Lola Lydia, yung totoo pala daw yun ay yung mag-asawang Mario at Susan yung kumuha. Pero yung sinabi nila dito sa vlog ni Kalinga Flor ni TV, ando naman daw sa kwarto nilipat lang daw nila, kinuha lang daw nila doon yung bigas na yun sa kwarto ni Lola Lydia at nilipat dito nga sa kwarto ni Kuya Mando kasi nga ibibinta daw ni Lola Lydia yung bigas. Pero ayon naman dito kay Ate Julia, hindi po totoo na ibibinta yung bigas. Kasi katunayan daw ay nag-usap-usap daw sila na gusto nilang ipagamot si Kuya Mando pero wala silang pera kaya yung isang hipag niya ay nag-offer na pumunta doon sa tindahan na inuutangan nila kay Ate Ami nila para manghiram nga ng pera. Pero yung nasa isip nila Susan at Mario nga daw ay ibibinta yung bigas kaya pumunta doon. Pero yun talaga ay, at saka dito nga sabi ni Ate Julia ay pinabarangay sila. Pinabarangay daw ni Ate Julia itong si Kuya Mario at yung si Ate Susan kasi nga hindi na talaga daw maganda yung pinagagawa nila kay Lola Lydia at yung mga sinasabi nila na hindi maganda. At dito sinabi din nila na nung nalaman nila na pinabarangay sila ay binalik daw yung bigas doon sa bahay ni Lola Lydia. Hindi daw totoo na sila Ate Julia yung kumuha ng bigas, kundi sila Kuya Mario daw yung kumuha ng bigas. Binalik lang daw nung nalaman nila na pinablatter sila. O di ba? Dito hindi ito yung maganda talaga dito kay Kalinga Fred Noveno at saka kay Lorne TV at syempre kay Kuya Val Santos naman at syempre lahat naman tayo ay kailangan wag tayo magbase lang
sa isang panig lang. Kailangan din natin na pakinggan din yung side ng bawat isa para mapagtanto natin at mapag-isip-isip natin kung sino ba talaga yung kung sino ba talaga yung nagsasabi ng totoo, kung gaano ba talaga katotoo yung mga sinasabi. At dito nga ay naliwanagan tayo sa mga ibinibintang o mga binitawang salita ni Kuya Mario at ni Ate Susan laban nga dito sa paboritong anak ni Lola Lydia na itong si Ate Julia, na wala palang katotohanan yun. Kahit na andun daw itong si Lola Lydia sa bahay nila ay binibigyan daw ng pagkain nila. Mga kapitbahay, kahit na nga daw doon sa may labasan ay pumupunta doon kay Kuya Mando para bigyan ng pagkain. Hindi daw nila ito pinapabayaan. Yun talaga ay may sakit talaga itong si Kuya Mando na nawawala daw sa isip niya noon ba, kahit ba noon daw na binata o medyo bata-bata pa. At dito ay nalaman natin na mga 2 linggo dito nalaman natin na mga 1 linggo na hindi daw kumakain si Kuya Mando. Kaya siguro na mas lalo pa siya na-depress o mas lalo pa siyang nawala sa sarili niya, kung kaya't nagawa niyang basagin yung mga salamin ng bintana nila. Diba? Nakakaawa. Sana ay mapansin to o mabigyan ng tulong ni Kuya Val Santos Matubang, ni Ma'am Edna at ni Kalinga Prab yung nangyari nga kay Kuya Mando. At sigurado ako na pupuntahan to ni Kuya Val Santos Matubang yung bahay ni Lola Lydia at alamin talaga kung anong katotohanan at tutulong yan sila hanggat sa kaya nila, lalong-lalo na dito kay Kuya Mando na kaya siguro rin na nanghihina siya. Walang lakas at parang hindi siya makapagsalita ng maayos. Kasi nga siguro sa sobrang gutom niya, 1 linggo walang pagkain. Kaya nakapag-isip-isip siya ng kung ano na mas lalong lumala yung nararamdaman niya. Rin lang ay magkaayos na yung magkakapatid. Kasi nga ay hindi maganda sa magkakapatid talaga yung mga ganito na sitwasyon. Na inggitan ng dahil nga sa pagmamahal o may paborito yung nanay natin. Pa tayo ay magpasalamat. Kasi nga, tinulungan ni Kuya Val, Ate Edna, Kalinga Prab, si nanay nyo, nakapagpatayo ng bahay na maganda, nagiging komportable. Yung pagtulong ni Lola Lydia, hindi katulad noon ang dumi-dumi. Ang liit ng bahay nila Kuya Mando. Dapat, diba, dapat maging masaya kayo kasi nga, nagiging maganda yung buhay ni Lola Lydia. Nagiging komportable yung pagtulog niya sa gabi kasi maganda na yung bahay niya. Bakit iinggitan pa? Bakit kailangan pang magsiraan yung magkakapatid, di ba? Na sana kayong magkakapatid sana yung mga magkakapatid, magkapamilya ay nagtutulungan, nagmamahalan sa isa't isa. Kasi nga, kahit anong mangyari, balang araw, walang ibang makakatulong sa inyo kundi yung pamilya nyo lang. At napakaganda at maganda yung pamumuhay natin kung wala tayong kaaway, lalong-lalo sa magkakapatid. Kaya dapat kayo ay magtulungan. Kung masaya isa, dapat masaya din kayo. Hindi na ganito na nag-aaway, nag-iiringan, nag-iinggitan, nagsisiraan. Diba? Sana nga lang ay mag-ayos na kayo kasi nga magkakapatid tayo, magkakapatid kayo. Hindi maganda yung ganon at siyempre matanda na rin si Lola Lydia. Huwag na natin bigyan ng problema kahit ganon magsalita si Lola Lydia, pero makikita naman natin na mabait siya at concern talaga sa inyong magkakapatid. Sana nga lang ay maayos na yung issue na to at dito kay Kuya Mando, kumain ka, huwag kang mawala ng pag-asa. Sigurado ako na tutulungan ka ni Kuya Val Santos Matubang dito kay Ma'am Lorny, kay Serad Noveno, na walang sawang tumutulong sa mga taong nangangailangan. Maraming salamat. More power, more blessings to come, and Jesus love us.